Kung 1,000,000 na po, sinipod. Sino po ang may worry dito na gano'n? Taas ang kamay. Lord, ang hindi magtataas ng kamay, huwag mong bigyan ng incentive ngayon. Ayan, marami po nag-worry dito kasi nagbayad sila, may future pa ba sila? Okay. Sige po, sasagutin ko po yan. Mukhang may gagamit po ba nun, Coach? Para sa iyo yan. Pwede ko po hiramin to. Meron po ako ipapaliwanag sa inyo, okay lang? Alam niyo po, i-request ko po talaga, ay, may gulong naman pala. I-request ko po talaga na huwag na po ako paupuin. Kasi po maraming event na po ako na sinalihan, sira lahat ng upuan. So ayaw ka nga makala, alam mo na? Kanina po, bago pa kayo dumating, nandito na ako. Ang una ko pong ginagawa pag may event, naglalakad po ako sa stage. Sinusukat ko kung gaano katibay. Kasi maraming beses na rin po ako lumusot sa platform. Alright, ladies and gentlemen, this is my response to the question, kung may future pa ba kay Linwood. I mean, this is a valid question, especially po sa mga bagong sali pa lang. Okay? So, ito po, this is based on my experience. Sino po rito nakakaalam, naka-ano ba ito? Naka-stream? Sino po rito nakakaalam ng lifespan ng network marketing? Taas ang kamay. Lifespan. Lahat po tayo may lifespan. Lahat tayo may hangganan, ang tao may hangganan. Agree? Yang upuan may hangganan. Yang ilaw napupundi. Yung pader humihina. So, ibig sabihin lahat po, sa mundong ito, may buhay o wala, may hangganan. You have to accept that. And therefore, ladies and gentlemen, multi-level marketing or network marketing, may lifespan din po yan. Ang tanong, nasaan na po ba kami? Kasi po, importante maintindihan ninyo ang lifespan para malaman ninyo kung sasali pa kayo, kung may future pa kayo or wala. Okay, ready na po ba kayo? Yes! Alam nyo, etong lifespan, bihira niyo po ito makikita ang pinipercent. Tama? Bakit? Kasi ang kumpanya ninyo pinanggalingan ang tatanda na. So hindi na nila ipapakita, otherwise marirealize ninyo, hala, uli na pala ako. Okay? So ito po yan, ladies and gentlemen. Dito nakasalalay ang success at failure mo kung tatrabahuin mo. Ito po yan. By the way, shout out po sa ating team. Team Diamond Dragons! So ito po yan. Siguro nakita nyo na po ito. Nakikita po ba ng lahat yan? Sayang ano ko naka-live sana. Minsan nakamunakat sa stage, hindi pa ako naka-live. Naka-live po ako. Hello po sa lahat po na nanonood, sa mga fans ko po, sa ABS, sa GMA, and thank you po sa St. Peter sa pinahiram niyo po. At tinahin ko lang po yung likod kaya hindi halala. Okay, guys, ito po yung lifespan. Ito yung pinakaibabaw. Ito po yung tinatawag natin plateau. Plateau stage. Kailan po nangyayari ang plateau stage? Ang plateau stage po nangyayari if the company is more than 15 years na. Ibig sabihin po niyan, kahit ang galing mo pa dyan, kahit ikaw ay top earner pa, kahit si Coach Fernan ka pa, pag 15 years na, kahit anong tumbling mo, wala na. Tama? So, ang kumpanya po na nasa plateau stage, kumikita na lang po yan either sa direct selling, sa benta-benta, no? Kasi the goal of network marketing, ladies and gentlemen, is to acquire millions of people, hindi po para kumita lang. Kung hindi, para magkaroon po sila ng millions of user ng product. Kanina may nagtanong sa akin sa labas, Coach Hans, ano ang future ni Linwood 10 to 15 years from now? O gusto niyo malaman? Yes! Alam tayong tubig dyan. Mahal po ang bayad sa atin dito. Tubig lang. Palakpakan na lang si Coach Kim. Yan po yung kauna-unahang naniwala sa atin. Okay lang po, inom lang po ako.
Kinakabahan po ako. Okay. Kanina may nagtanong sa akin, Coach Hans, what is the future of Live Good 10 to 15 years from now? So that would be 2023, I would assume 2033. 10 years na si Live Good. Tama? Okay ha? Etong tanong, number 1. Ilang milyon na kaya tayo nun? We might be 500 million? No, let's not talk about the world. Let's not talk about global. Let's talk about the Philippine setting. Coach Fernand, mga ilan ka na ngayon? Oh guys, FYI, as of today, Philippine market is BMW is 140,000. Palakpakan naman natin. 1 year, 140,000. So teka, gagawa ko ng rough estimate. 140. So mag-end tayo this year mga around 800. 700 to 800,000. So I would say, sa Philippine setting po, ang BMW would be around 10 million. Now, etong unang tanong. 10 million members. Ilang million kaya dyan ang sayo? Ilang million dyan ang sayo? Because ka ng 10 million kanya lahat. Now, etong tanong ko sa'yo. Ano ang mangyayari pag 10 million na tayo? Natural. I'll be straightforward to you. Ladies and gentlemen, magiging mahirap na po ang recute. Ano yung recute? Yan yung natutunan ko sa isang kausap. Ay, sorry. Sabi na nga ba eh. Yan po yung natutunan ko sa isang kausap ko. Sabi niya, nung nakita niya pala, di ba, binary naman tayo lahat dati, di ba? Nung nakita niya po yung left and right, bilog, yan yung recute, ayoko niyan. Ayoko ng pyramiding. Ang skill drawing ko po, triangle pa lang. Sabi ko malayo ang triangle sa pyramiding, ha? Okay. Admittedly, mahirap na po mag-recruit. Mahirap na magpasali if you will be doing it 10 years from now. Eh, anong future pala namin, Coach Hans? So, kung 10 years from now, we are 10 million, etong tanong ko sa inyo, subscriber hindi? Magsasubscribe hindi? Magkano lang ang matrix mo yan? 16,000. Kung tingin mo malaki na ang matrix mo, isigaw mo! Ngayon, kung malaki ang matrix mo, magkano na kaya ang matching bonus mo yan? Etong tanong, andyan ka pa kaya sa libon? 10 years from now? Nasa libon ka pa kaya 10 years from now? Ay, ngayon, reklamo ka na ng reklamo. Apply, parang gusto ko nang mag-quit. Ang hirap mag-subscribe. Okay, now, tuloy ko to. Guys, dahil 10 million tayo, lahat po yan subscriber. Tama o tama? Eh di sa mga matrix mo? Eh di sa mga matching bonus mo? Eh lahat ito order na product? Eh di sa mga clinic ka mo? Eh di sa mga gusto mo sumabog? Eh di umataw ka ngayon. Gusto mo sumabog tapos apply support. Mukha kang support. O sige. Backwards. Guys, ang first 1 year ng kumpanya ay hindi po pioneering stage. Yung 2023 to 2024, it's actually called the pillar stage. Ibig sabihin, kung ang building na ito, hindi po itong tumayo ng ground floor, tinayo agad ng first floor, second floor, magkukulaps po ito. Ano ang unang ginagawa sa building? Hinuhukay po yan. Pinapakibay ang pundasyon. At ang lahat ng pundasyon, tayo yun. Kaya kung nagugula ka sa sarili mo na yayaman ka rito, ewan ko sa'yo. Now, next to pillars, papasok po yung pioneering. Pioneering po, papasok yan after the second year. So, kailan na pioneering? Next year. Second year. Lahat po nasasali sa pioneering, magiging multi-millionaryo yan. So, ibig sabihin, yung sasali next year pa, yayaman kay Likod, tapos ikaw nagdududa. Guys, kung magiging multi-millionaire, ang sasali na po
Pilipino pero may malalaking pangarap. Ordinaryong Pilipino na tatabuhin ni Lipod. Ordinaryong Pilipino na magiging multi-millionaire kung sa kinapayan ni Kaya kung nagtituda ka, ito lang ang tip ko sa'yo. Kaibigan, personal tip ni Coach Chance. Ngayon pa lang, mag-quit ka na. Huwag na tayo magplastikan, mag-quit ka na. Para kami na lang ang iyong palakpakan. Kasi kung nag-quit ka ngayon, tandaan nyo, tanongin mo muna sarili mo, pag nag-quit ka ngayon, ano ba ang buhay na naghihintay sa'yo pag nag-quit ka? Meron o wala? Eh wala pala eh. Ba't di mo gawin si Good? Ba't di mo ito gawin? Kasi dito meron kang chance. At yung single chance na yan, posible yan po ang puputol sa sumpa na kahirapan na ipinamana sa'yo ng inulungan mo. Tama o tama? Tapos gusto mo mag-quit? Eh di mag-quit ka. Tama? So naiintindihan nyo na po ba? Ngayon ito tanong ko, tutuloy o tutuloy? Makataw. Kailangan mo yayaman. Hindi pa rin panas tayo. Balang araw, alam nyo ba? Balang araw hindi na tayo magkikita-kita. Kasi nasa iba't ibang bansa na tayo lahat. Balang araw, ngayon, mga kapag nasa expressway kami, nagdadrive sports car, ang gaganda ng mga bike, pumapalakpak ka. Gusto ko yan. Balang araw, pag may dumaang sports car, taga-Lidgood yan. Pag may nakita ka mansyon ng bahay, taga-Lidgood yan. Pag may nakikita ka, pumupunta ng palengke, butas ang short, relax na relax, taga-Lidgood yan. Bakit? Kasi hindi mo naman kailangan mag-bihis na maging para magmamayaman. Ang importante, kahit sino na, 100 plus million ang laman ng bangko mo. So, sorry, parami yata ako. Ay, personal answer pala to. Sorry. Mamay tanong ko ba? Wow, patindi at lupit na kasagutan ko na lahat ng itatanong ko. Kailangan ko na! Sorry po. Oh, wala nang tanong. Wala nang tanong! Sige po. Mabilis na. 2 minutes lang tayo. Opo. Okay, ang talong. Coach Hans, isang katanungan. Kahuli-hulihan. Tanong sa mga experience uplines, paano ba tumibay sa rejection? Kasi parang lahat ng kausap ko, ayaw kay Lidgood. Yun. Sino rito nakaranas sa rejection? Taas ang kamay! Lahat na nagtaas ang kamay, payaman kayo. Kasi walang yumaman na hindi na-reject. Akala nyo ba hindi kami nare-reject? Akala nyo si Coach Fernan hindi nare-reject? Pag wala kang kita, pagtatawanan ka, i-reject ka. Pag sobrang laki ng kita mo, tulad ni Coach Fernan, pagtatawanan ka. Kasi tawag siya scammer. Tama. So ang tao, whether you like it or not, pag ayaw nila, kahit hindi mo kailangan ipaliwanag yung kulay ng buwan, yung butas mo para maniwala sila. Pero tip ko po sa inyong lahat, you have to accept the reality that you are in a business of rejection. Kung takot po kayo ma-reject, then this business is not for you. Ilang rejection na na-encounter nyo? Isa, dalawa, tatlo? 25 years na po kami sa industriya nito. Bakit po hindi namin pinampan ng rejection? Kasi umaga pa lang inaalmusal namin ang rejection. So hanggang nare-reject ka at nararamdaman mo pang masakit, hindi ka pa handang yumaman. Kasi bakit nakakaramdam ka pa? Ibig sabihin, may emosyon ka pa. Ibig sabihin, mahina ka pa. So anong gawin mo? Magpa-reject para magpakayo ang puso mo na hindi mo na alam kung anong ibig sabihin ng rejection. Yan, yayaman ka na. So, sabi ko, masobras. Ginakabahan ko ako. Kinakabahan daw siya. Hindi na naghalata. Coach, alam mo, Coach, ang sarap makipag-usap sa'yo. Kahit paghapon Kaso wala. Baka po ako sila ni Coach Fernan ng overtime. Okay. So, isa lang natutunan ko sa'yo. Walang tamang rejection sa taong mega. Tama. Okay. Wala, ito, last word. Mga 3 hours. Totoo ito second. Wala pong nare-reject sa taong unawa niya kung para sa anong ginagawa niya. Hanggang di nyo dumaan, bakit kayo nakahigod? Bakit tumatanggap kayo na rejection and everything? Hanggang hindi alam yung deepest way ninyo, patuloy kayo marireject. Pero sa mga
katulad namin, na ginagawa to kasi gusto namin ng magandang buhay sa pamilya, wala kami pakialam sa rejection. Almusal ko lang yun. Alam nyo, pag nag-nega sila, nag-reject, hindi naman sila nag-reject sa atin. Nag-reject sila sa pangarap nila. Exactly. Kaya guys, pag na-reject kayo, hindi naman tatanong ko kasi mahaba mo ng topic. Pag na-reject kayo, wag po sasama ang loob niyo. Correct! Pag na-reject kayo, dapat naaawa kayo sa tao. Kasi, hindi. Wala na naman. Si Ma'am, kanina po taas, 5 minutes na sir, 2 minutes na. Guys, tandaan niyo to, rejection is very normal. Hanggang nararamdaman yan, you are not yet ready. So, if you want to be successful, then accept the reality is going to be part of your daily life. Yes! At ang unang mag-ready sa inyo, pamilya nyo, normal yan. Girlfriend mo, asawa mo, normal yan. No, ako una-una din working ko, galit na galit asawa ko, pero nung nag-pay out ako 45,000, sabi niya, naalala ko nung una nagpaalam ako, mag-resign ako. Hindi pwede, pag nag-resign kayo, wala tayo uyang ng Mindanao. Mindanao asawa ko. Gawa ko, hinataw ko, ano pa yung aking mahal asawa namin? Nakachamba rin. Hinataw ko, lumabas. Ay, uwi na po ako. Hinataw ko guys, paglabas ng cheque ng aking komisyon, sabi ko sa asawa, mag-resign na ako. Ang sabi niya, ikaw. At dyan, tatulosin ko na ang aking share. Pwede po na ako mag-request. One last time, ma'am. Magpapapicture lang po ako sa inyo. Okay lang po. Kasi minsan na itong pagkakataon na ito eh. Dito muna din dyan. Sabi ni Coach. Guys, baka hindi nyo alam, 1,400 po tayo. Palakpakan nyo naman. 1,400! Grabe naman, no?